Good morning. Tayo po muli magbahagi ng ating devotion sa mga ngaral, chapter 3, verses 1 to 4. Sabi dito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pagliba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Purihin ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Tunay nga po ng lahat ng mayroon dito sa mundong ito ay temporal lamang. Maging yung problema na dinaranas mo, hindi yan mananatili magpakailanman, bagkus wither lang talaga yan. Kaya kung nandun ka man sa suffering na yon, hindi yan magtatagal kasi mayroon at mayroong panahon ng paghilom, no? So mayroong kaginhawaan, may panahon ng kaginhawaan, no? Kung kayo manan namatayan, may panahon din ng pagluksa. O, yun. Panahon ng pagtawa. Pagkatapos ng pagluluksa, syempre may paghilom na, pagtanggap. So, lahat ng yan ay temporal, no? So, maging lahat ng mayroon sa lupang ito, kahit na yung mga naipundar mo, lahat, kung anong mayroon ka, hanggang dito lang yan, temporal dito sa lupa. Kasi, pag namatay tayo, wala tayong madadala. Wala tayong bit-bit. Kasi nga, sabi sa Job chapter 1 verse 21, naked I came from my mother's home, and naked I shall return there. So, iwanan din natin lahat kung ano man ang mayroon tayo. Yung problema mo, hindi mo na yan maalala sa susunod. So, kung may problema ka, hindi solusyon na magpakamatay. Kasi, pag namatay ka, mapapahamak pa ang buhay mo sa kabilang buhay, no? Kaya, ang pagsikapan natin, yung pang-eternal, yun ang siguraduhin natin na mayroon tayo yung kaligtasan. Dumating man yung panahon na kukunin na tayo, at least secure po yung ating pupuntahan kasi dalawa lang po yan, no? So, yun ang pinapaalala sa atin, yun ang tandaan natin. Dahil walang permanente dito sa lupa, kundi yung sa eternal life, yun lang ang permanente at yun lang po ang sigurado. Dito pa lang, dapat nating masigurado. Nakabilang tayo doon. Yun lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ang bahagi ko po is Ecclesiastes chapter 3 verse 5 to 8. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato, ang panahon ng pagtitipon ng mga ito, ang panahon ng pagkayapak at panahon ng paglayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala ninyo, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay, at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpupunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Amen. God bless po sa ating lahat. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata 3, talata 9 hanggang 12.
Anong mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Amen. Muli po sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay matatagpuan sa Book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 13 to 17. Ang sabi po dito, alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam kong mamalagi ang lahat ng ginawa ng Diyos, wala nang kailangang idagdag, wala ring dapat bawasin. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon ay nangyayari na noong una, gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari na wala ng katarungan. Nakita ko rin sa mundong ito na ang katarungan at pagiging matuwid ay nababahiran pa rin ng kasamaan. Sa loob-loob ko'y hahatulan ng Diyos ang masama at ang mabuti pagkat may itinakda siyang panahon para sa lahat ng bagay. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ang aking pong babasahin para sa ating daily devotion ay nasa Ecclesiastes chapter 3 verses 18 to 22. Sinabi ko sa puso ko dahil sa mga anak ng mga tao upang subukin sila ng Diyos at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Sa makatuwid, bagay isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga at ang tao ay wala ng karangalan higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napaiilang lang at ng diwa ng hayop kung napaiibaba sa lupa. Kung aking nakita na walang bagay na maigi kundi ang tao ay magalak sa kanyang mga gawa, sapagkat siyang kanyang bahagi, sapagkat sinong magbabalik sa kanya upang makita ang mangyayari pagkamatay niya. Amen. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita.